ang level of compliance ng more than 170 na na monitor, 20% yung compliance doon sa nagtitinda. Pero kung hihimayin mo yung compliance naman sa sabit ulo, ang level of compliance is less than 10%. Hindi makasunod ang mga retailer. Ito ang obserbasyon ng Department of Agriculture kasunod ng implementasyon ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karneng baboy. Ayon sa DA, mayroon pa ring bentahan sa ilang pamilihan ng karneng baboy na may presyong 400 hanggang 470 ng kada kilo. Iba't ibang reaksyon at daingdin mula sa mga retailers ang natanggap ng kagawaran, gaya ng ilan na anila ay pinilit na lang mapababa ang presyo para makasunod sa MSRP. Habang ang iba naman ay hindi talaga kaya dahil mataas pa rin nila ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Kaya naman ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, uupuan nila ang isyong ito upang alamin kung ano ang ugat na dahilan bakit hindi nasusunod ang itinakdang MSRP. So, yun yung tututukan ngayon na paano talaga, kasi yung nakikita natin dito, from the producer side, sabi nila mababa na yung farm gate, di ba? From 250 naging 230, merong iba nga 220. So bakit hindi makarating ng 300 pesos when in fact they agreed na 70 pesos lang dapat yung profit margin ng mga biyahero. Paliwanag naman ni Asik de Mesa, nang magpatupad ng MSRP sa bigas ay hindi rin naman aniya ganun kabilis ang pagsunod kundi nagkaroon din ng maraming konsultasyon at adjustments. Sa datos ng DA, sa 49 pesos na MSRP sa kada kilo ng bigas ay nasa 40 to 45% ang compliant. Ang kaibahan lang sa bigas kasi imported yun eh. So may mga talagang dinadaanan pa na proseso. Ito kasi local, yung pork. Supposed to be mas mabilis ang compliance. Kasi yung karning baboy, pag kinatayan, dapat ubusin yan within the day eh. Naobserbahan din ng kagawaran sa bentahan ng sabit ulo ang nakikita nilang issue kaya plano nilang magpulong at magsagawa ng assessment upang malaman ang dahilan ng mga biyahero. Gayunman, sakali naman na magpatuloy na hindi mapababa ang presyo ng baboy ay magkakaroon na ng intervention ng gobyerno ayon sa DA. Isa sa mga plano, ang FTI will also buy sa market ng baboy at dahil siya ay kagaya ng ginagawa niya sa bigas, hindi siya kikita, hindi siya malulugi dahil walang masyadong layers, pwede sila mag-intervene na mas mura. Plano ng ahensya na magkaroon ng programa sa pagbebenta ng baboy, kagaya ng ideya ng Rice for All sa mga kadiwa stores, upang maging available ito sa murang halaga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.